Radyo Bandera Kuskus Bandera Kuskus Bandera maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera Kuskus Bandera natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po yung araw na po tayo ng Monday. Araw na po ng Lunes, ika-17 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao. Di pa bang bahagi ng Central Mindanao, ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na ang mga tampok na balita ngayong araw po ng Lunes. Naudlot ang selebrasyon ng Valentine's Day ng isang babae at ang sinasabing kinakasama nito matapos na sugurin ng mister at maaktuhang gumagawa ng hindi maganda o ng kababalaghan ang dalawa sa isang inn o lodging house sa Cotabato City. Base sa report na pagkasundan umano ng isang misis na si alias Lynn, 22 years old na residente ng Cotabato City at kalaguyo nito na isang nagangalang si June, 18 years old na residente ng South Upi sa Maguindanao na magkita upang ipagdiwang ang Valentine's Day sa isang lodging house sa Cotabato City. Sinama pa umano ni alias Lynn ang anak nito sa naturang inn at pinatulog muna bago gumawa ng hindi maganda sa kanyang kalaguyo. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lamang nagulantang ang dalawa matapos na sugurin ng mister ang naturang inn at naaktuhan na wala ng damit ang kanyang misis at ang kalaguyo nito. Naudlot ang masayang sandali ng dalawa dahil at nauwi ito sa pambubugbog ng mister sa kalaguyo nito ng kanyang misis. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Police Station number 2 sina alias Lynn at alias June na matapos na ireklamo ng mister at nakatakdang sampahan ng kasong adultery. At upang ibahagi sa atin itong mga specifics, nasa linya ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista, dahil makiki-update din tayo sa kanya. Patungkol naman dito, maliban dito sa kasong adultery, ay itong mas mahigpit na checkpoint ngayon ng CTPNP dahil nasa ikalawang linggo na tayo ng ating campaign period para sa national positions at update na rin sa insidente ng pamamaril kamakailan doon sa dalawang babae dyan po sa Parang Road sa Cotabato City. Police Lieutenant Rochelle Evangelista, ma'am. Magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Hello Sir Jasper, good morning at sa mga tagapakinig at nanonood sa inyo po, good morning. Apo, magandang umaga din po ma'am. Tatlong paksa po yung tatalakayin natin sa umagang ito. Unahin po na natin itong misis at ang kalaguyo nito na nahuli nung kanyang mister na may ginagawa daw kababalaghan sa isang lodging house sa Cotabato City. Paano po nangyari ito ma'am? Pakikwento ho. Actually po, yung mga bandang oras po ng alas 2 ng hapon, nung February 14 po, 2025, araw ng Valentine's Day, may dumating sa office na sa Police Station 2 na dinala doon ng isang babae at saka lalaki. Allegedly, nahuli daw sila dalawa ng asawa sa isang inn po. So, yun po, nahuli yung dalawa na yun at dinala po sa Police Station 2. Okay. So, paano ito nag-materialize, ma'am? Mismo yung mister ang nag-complain dun sa pulisya at nagsagawa ng entrapment operation, ma'am?
Yes sir, yung mismong asawa. Okay. So sa mga ganitong insidente, dahil may napaulat na nabugbog na yung lalaki, gaano ho katotoo ito, ma'am? Malamang sir, yes sir, nasaktan lang, pero andun naman yung ating mga barangay official para i-arrange yung dalawang yung suspect at saka yung nagko-complain. Hindi natin maalis yung bagay na minsan biglang magalit, gano'n. But actually, nandun naman yung mga barangay official wherein naidala kagad nila sa police station to yung mga involved sa kaso po. Ano bang trabaho ng lalaki, ma'am, at nung babae? Yung yung lalaki, ang babae po ay nagtatrabaho rin po sa isang inn at yung lalaki rin po ay nagtatrabaho sa isang store po, yung mall po, isang store natin dito sa Cotabato City. So anong kakaharaping kaso nitong dalawa? Papailan po sila ng kasong adultery wherein yung asawa po ay willing to file po ng kaso against sa kanila dalawa. Okay. So yun, ganun pa man kasi personal ito no? Personal itong problema. Ayaw na natin kalkalin pa itong mga ganitong usapan, ma'am. Pero ganun pa man, magsilbing leksyon ito sa ating mga kababayan. Yes sir, magiging simpleng leksyon po ito, lalong-lalo na po kapag tayo ay pamilyado. So sana irespeto natin yung sagrado ng marriage po. Okay, so yun. Maliban ho dito, ma'am, sa ikalawang paksa ho tayo, itong patuloy po ninyo na mahigpit na pag-checkpoint. Nakikita ho natin na yung police visibility, talagang nandyan. At nagdagdag na rin ng police outpost ang ating hepe ng Cotabato City PNP Police Colonel Jibin Bongkayaw. Lalo na nasa ikalawang linggo na tayo ng campaign period. Kamusta as of the moment itong ating mas pinahigpit na checkpoint, ma'am, Oplan, Kaptap, Bakal at itong patuloy po na pag-checkpoint sa iba't ibang mga lansangan sa Cotabato City? Yes sir, ang Cotabato City Police Office po sa pamumuno po ng aming City Director, Police Colonel Jibin Bongkayaw po, tuloy-tuloy pa rin kami sa aming mandato na ibinigay ng ating COMELEC, lalong-lalo na po yung ating gun ban ngayon, wherein pinalakas po namin ito sa pamamagitan po ng pagdagdag ng mga tao at pagdagdag ng post po para lang po masigurado na maipatupad yung mga rules and regulation during election time. And sa ngayon po, kung mapapansin nyo po, ay marami na pong pulis na nakakalat sa ating area para ma-ensure lang po yung safety ng ating mamayan ng Cotabato City at yung pumapasok po sa Cotabato City. 24 hours to, ma'am, itong pag-check, itong random checkpoint at itong mga outpost natin sa Cotabato City? Yes po, yung pagbabantay po natin, 24 hours po yan at mayroon pong random check din po tayo. Ginagawa nating random ito sir, it's because para hindi rin po ma-preempt yung ating plano. Kasi po tayo rin po yung binabantayan ng mga kriminal. So, nagiging random din siya at saka every now and then, simula umaga hanggang gabi po, meron pong sinasagawang checkpoint ang Cotabato City Police Office. Ramdam naman natin yung epekto nito dahil sa nakalipas na mahigit isang buwan, nanahimik din ang Cotabato City. Wala tayong naitalang shooting incident. Nasundan lamang ito nung nakaraang araw, nung kamakailan, kung saan dalawang babae yung binaril na nagpapautang dyan sa may binaril silang dalawan habang nakasakay ng motorsiklo sa may Parang Road. Kamusta na yun, ma'am? Anong pinaka-latest dun sa investigasyon na yun? Sa ngayon, sir, gumagawa pa rin po ng in-depth investigation yung Police Station 1 para po malaman talaga ang dahilan at sino po yung gumawa nito, ang perpetrator. Nangangalap na rin po yung CCTV. Meron na pong person of interest pero kailangan po natin siguraduhin na sa pag-file ng kaso natin ay tama po lahat yung ginawa ng ating station or Police Station 1. So, tuloy-tuloy po yung investigasyon. Pagka sakaling kompleto na po yung ating case, maaari na po yung ma-file. Okay. So ibig sabihin dahil may survivor, no? Buhay yung buhay yung backrider ang namatay, yung nagmamaneho. So ibig sabihin mahalaga yung statement ng witness, yung mismong survivor ang siyang magsasampa ng kaso, ma'am.
Yes sir, sa ngayon po nagpapagaling pa kasi yung ating survivor. So mas priority po natin muna yung paggaling ng survivor kasi malaking tulong po ang survivor na yon sa investigasyon na sinasagawa ng Police Station 1. May CCTV footage pero nakabonet raw, ma'am. So paano mahagip yun? Paano makita? Hindi lang nagbabase sa isang CCTV, sir. So maaari pa pong mangalap ng ibang footages na possible makatulong sa pag-identify ng ating mga suspect po. Natukoy din yung kanilang sinasakyan na motor? Ano ba yung... dahil nakasakay na ng motor tong mga bumaril, ma'am? Allegedly, sir, nakasakay raw ng motor, sir. Allegedly, sir. Pero ganun pa man, baka sa ibang CCTV camera, baka tinanggalin nila yung bonnet nila, baka nandun na makita yung kanilang mga I hope, sir, dasal po natin yan, sir. At tuloy-tuloy po na ginagawa ng Papawan yung pangangala po. Okay, so yun lamang. Thank you very much, Ma'am Rochelle. Kung meron ka pang nakaligtaan na gustong mensahe sa ating mga kababayan sa ngalan ng ating hepe ng City PNP Police Colonel Jibin Bongkayo. Go ahead, ma'am. Yes sir, sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Jibin Bongkayo, unang-una sir, nagpapasalamat po kami sa inyo Sir Jasper sa pagbigay ng time sa aming kapulisan upang mabahagi namin yung anong meron kami at ma-update po namin ang mamamayan at nagpapasalamat din po kami sa mamamayan ng Cotabato City at mga karatig lugar ang tuloy-tuloy na pagsuporta at pag-uunawa. Request lang po namin, maging mapabain lang po natin yung pasensya natin kapag tayo ay dumaan sa checkpoint po natin because po para po sa lahat ito, maari man naabala kayo sa ilang minuto lang po pero malaki pong impact yan sa kasiguraduhan ng safety and security ng pangkalahatan. Okay. Yun lang po Sir Jasper, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay, yan po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, Police Lieutenant Rochelle Evangelista sa kanyang pahayag hinggil po dito sa tatlong paksa sa umagang ito. Thank you very much, ma'am, at more power sa Cotabato City Police Office. Ganon din sa iyo, Sir Jasper. Salamat po. Okay, so yan po ang ating panayam regarding po sa ano ba ito, Rick? Naudlot na yung sa Valentine's Day celebration. Makaraan yung Mr. mismo ang nag-complain sa papato sa police station number 2 na siguro malakas ng kutob niya, no? Malakas ang kutob niya na may ginagawang kalokohan yung kanyang misis. Kaya nagsagawa ng entrapment operation at nahuli sa loob mismo ng lodging house. Wala na raw damit na pang itaas. Ano ba yan? Ayon sa tagapagsalita ng City PNP, magsilbing sana itong simpleng leksyon. Kapag kasal na ho kayo, igalang po natin yung sagrado. Sagrado po yung marriage. At dahil nga nahuli, sasampahan yung dalawa ng kasong adultery. Tala tuloy-tuloy sa ating mga balita. Nagbalik Islam naman ang isang empleyado ng Project Tabang na si Joel Asok. Noong araw ng Biyernes, February 14, sinaksihan mismo ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang shahada o ang Islamic Declaration of Faith ni Mr. Asok. Si Asok ay ipinanganak na Kristiyano at nakatira sa Sultan Naga di Maporo sa Lanao del Norte. Sa ngayon, si Mr. Asok ay pinangalanan ng si Ibrahim. Ngayong niyakap na niya ang relihiyon ng Islam. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At patuloy sa ating mga balita, umarangkada pa rin ang Medical and Outreach Program ni Dato Udin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat. Katuwang si Juan Maguindanao Vice Governor by Aini Sinsuat, Vice Mayor Dato Sajid Sinsuat at ang kanilang buong slate sa ginanap na outreach program sa Barangay Taviran, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Daan-daan ang mga residente mula sa nabanggit na barangay ang nakabenepisyo ng libreng serbisyong medical, livelihood program, food pack at marami pang iba. Lubos namang ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Taviran ang tulong na ipinaabot ni Mayor Dato Lester sa mga ito na malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At mga kabandera, nasa ikalawang linggo na ho tayo ng ating campaign period para sa mga national positions. Ito po yung mga tumatakbo, kumakandidato sa pagkasenador at party list representatives, kung saan ang senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang po sa mga pinakilala
na mga official candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon ay sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Francis Tolentino, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, former Senator Panfilo Lacson, former Senator Manny Pacquiao, former Senate President Vicente Soto III, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Las Piñas Lone District Representative Camille Villar. Nagpahayag din ng kanyang pagsuporta ang Pangulo sa kandidato ng administrasyon. At narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kuskus Bandera. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon. Lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abby Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagpapakilala sa buong slate ng Administrasyong Marcos na tatakbo sa ilalim ng Partidong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At sa kabilang banda rin, proclamation rally ng mga senatoriable, mga kandidato ng Partido ng Demokratikong Pilipino o PDP Laban na pinangunahan din ni dating Pangulo at PDP Chairman Rodrigo Duterte ang pagpapakilala sa senatorial slate ng partido. Kasama sa pinakilala sina Senador Bongo, Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Attorney JB Hinlo, Attorney Raul Lambino, Representative Ronde Marcoleta, Pastor Apollo Quiboloy, Attorney Vic Rodriguez at aktor na si Philip Salvador. Nagbigay din ng kanyang payag ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado. So, nakikita ko si Philip Salvador. Ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya inahalikan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niya,
But nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Attorney Rodriguez. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Puto pa nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na ano. Bira mong makita ng ganun. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, Attorney Lambino. May nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer at ito talaga kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituloy ang may pera ka bang? May magkain tayo maya. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ng PDP laban at maging ang kandidato ng administrasyon ng Bagong Pilipinas. Formal nang ipinakilala ni na President Bongbong Marcos at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kayo na ang magpipili. Kung sinong kandidato ninyo, nakalista na ba kayo dyan ng inyong mga kandidato na bobotohin? Ang daming comment, isa-isahin natin ito. Kanya-kanya mga pambato. Pambato ng administrasyon at ang pambato ng PDP laban. Tuloy sa ating mga balitang nasyonal. Pagkakataon na ni Vice President Sara Duterte upang linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga reklamong inihain sa National Bureau of Investigation laban sa kanya. Ito ay ayon kay Justice Spokesman Miko Clavano matapos na tanungin kung
Inaasahan ba ng Department of Justice na sisipot si VP Sara kung sakaling matuloy ang reklamo sa preliminary investigation? Sinabi ni Clavano na karapatan ng Vice Presidente na magsubite ng counter affidavit bilang depensa nito laban sa mga reklamo. Oportunidad na rin anya ito ng pangalawang Pangulo upang linisin ang kanyang pangalan. Nabatid na nagsampa ng reklamo ang NBI laban kay VP Duterte matapos ang sinasabing pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos, Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez. Kinakailangan na ring repasuhin ang Party List System Act dahil lumilitaw na hindi nasusunod ang tunay na intensyon ng naturang batas. Ito ang tugon ni Senate President Cheese Escudero sa resulta ng pag-aaral ng poll watchdog na Kontradaya kung saan sinasabi na mahigit kalahati ng party list groups ay hindi kumakatawan sa marginalized at underrepresented sektor sa lipunan. Ayon kay Senator Escudero, marami nang naging desisyon ng korte na nagpapatunay na hindi nasusunod ang tunay na diwa ng batas ukol sa party lists. Ayon kay Escudero, marami na rin anumang anyang pagrepaso sa party list law ay dapat na magsimula sa pagtukoy kung ano ang mga sektor sa lipunan ngayon na nangangailangan ng representasyon o kinakatawan sa Kongreso. Dagdag pa na Escudero na meron silang ginagawang kahalintulad nito na ipinasang batas ukol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan kinakailangan kung ano ang pagkakaiba ng sektoral mula sa party list representatives. Samantala, dagdag sa ating mga balita, mahaba pa ang tatahakin ng bansa bago nito makamit ang 20 pesos o yung 20 pesos kada kilo na bigas na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kinumpirma ng Department of Agriculture matapos tanungin kung malapit na bang pumalo ang presyo ng bigas sa bansa sa 20 pesos kada kilo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiur Laurel Jr., maaaring makaranas ang bansa ng mas mababang presyo ng bigas na papalo mula 30 piso hanggang 40 piso kada kilo sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Maliban dito ay patuloy din anya ang epekto ng downtrend ng global rice prices at mga government interventions. Una nang ibinaba ng DA ang presyo ng bigas na nasa ilalim ng Rice for All program kung saan nasa 35 pesos, bumaba ito sa 33 pesos kada kilo. Ganap na pong Okay, sa ngalan po ng ating mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection.
with unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill up the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Oliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.